Nalalamig ang mga kamay ni Miranda sa kaba nang pumasok siya sa ancestral house ng kanyang pamilya. Kaarawan ng lolo niya at naglakas loob siyang dumalo kahit hindi siya imbitado. "Mama, ayos ka lang po ba? Ang lamig po kasi ng kamay mo." Tanong ni Neon, ang 7 taong gulang niyang anak na lalaki. Bahagyang ngumiti si Miranda sa anak. Hinaplos niya ang buhok nito. "Anak, kung ano man ang maririnig mo mamaya, huwag mo nalang papansinin ha. Ginagawa to ni Mama para sa ating dalawa." Umingos naman si Neon. Halatang hindi nito nagustuhan ng sinabi ng ina. "Bakit po ba pumunta pa tayo dito, Mama? Hindi ka naman po pinapansin ng mga kamag-anak natin eh. Magsasabi na naman sila ng masasakit na salita, tapos iiyak ka na naman po. Ayoko ng ganun, Mama. Ayoko pong nasasaktan ka." Humugot ng malalim na hininga si Miranda. Likas na matalino si Neon. May sarili itong pangunawa sa mga nangyayari sa paligid. Minsan, pumapasok sa isip ni Miranda kung 7 years old lang ba talaga ang anak niya. Masyado itong matured mag-isip para sa edad niya. "Neon, anong sabi ni Mama? Di ba bawal sumagot sa matanda ang mga bata? Bad yun at hindi kita tinuruan na maging bad." "Sila po ang bad, Mama. Lagi ka nilang inaaway dahil wala akong papa." "Neon, makinig ka kay Mama. Ayoko nang matigas ng ulo." Seryoso niyang sabi. Kapag ganoon ang tono ng boses niya, tumatahimik na si Neon. Sana lang ay manatili itong tahimik kapag kaharap na niya ang buong niyang pamilya. Pagpasok sa ancestral house, walang pumapansin kay Miranda at Neon. Para silang hangin na dumadaan sa mga ito. Lumapit na lang siya sa kanyang lolo. Kasama ng matanda sa mesa ang 6 na anak, pati na rin ang mga magulang ni Miranda. "Lo, happy birthday po." Inabot niya ang regalo para sa matanda, pero hindi dito kinuha. Patuloy lang ito sa pagkain at hindi siya pinapansin. Nalungkot si Miranda. 7 taon na, pero hindi pa rin nagbabago ang pagtrato sa kanya ng pamilya niya. Inilagay na lang niya ang regalo sa tabi ng mga regalo para sa lolo niya. "Hindi ko kailangan ng regalo mula sa ibang tao. Regalo lang ng pamilya ang tinatanggap ko. Kunin mo yan at umalis ka na. Hindi ka parte ng pamilyang to." Malamig na sabi ng lolo niya. "Umalis ka na, Miranda. Ilayo mo sa pamamahay na tong bastardo mong anak." Segunda ng kanyang ama na matalim ang tingin sa kanya. Nasaktan si Miranda, ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Gusto niyang ibalik ang dati nilang samahan ng pamilya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pati magulang niya ay natitiis siya at tinatrato na parang hindi anak. Ngunit sa halip na magtanim ng sama ng loob, iniintindi na lamang niya ang mga magulang niya, at malamang ay takot ding masangkot sa galit ng lolo niya. Mula pa noon ay ang matanda na ang nasusunod sa angkan nila. Ang sino mang sumuway dito ay itatakwil na walang pag-aatubili. Labag sa prinsipyo at gusto ng lolo ni Miranda ang magkaroon ng anak, ngunit hindi kasal ang sino man sa anak at mga apo nito. Kaya naman walang alinlangan ng mga ito na itakwil siya. "Pakiusap, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Hindi ko po, walang silbi ang paliwanag mo, Miranda." Putol ng mami niya sa kanyang sinasabi. "Sinira mo ang magandang reputasyon ng ating pamilya. Kung may malasakit ka pa sa pamilya natin, umalis ka na. Hindi na babagi sa pamilyang ito ang isang disgrasyada." Dugtong nito. "Mom, please, pakinggan niyo muna ako. Hayaan niyo ipaliwanag ko ang lahat." Nagulat ang lahat nang hampasin ng lolo niya ang mesa. "Tawagin niyo ang mga gwardya at ilabas ang babaeng to. Sa susunod, huwag kayong magpapapasok ng ibang tao. Sinisira niyo ang kaarawan ko." Galit nitong sabi. "Umalis ka na lang, Miranda. Mas makabubuti kung hindi ka nababalik dito. Isipin mo na lang ang kinabukasan ng anak mo kung matatanggal ka na naman sa grocery store na pinapasukan mo. Ayaw mo namang mangyari yun, di ba?" Saad ng tiyuhin niya. Nangilid ang luha ni Miranda, pero pinigil niyang pumatak ang mga luha niya. Nakatingin sa kanya si Neon at alam niyang ipagtatanggol siya ng bata kapag nakita siyang umiiyak. "Sige po, aalis na kami." Paalam niya. Yun ang mas mabuting gawin para maiwasan niyang madamay si Neon sa galit ng mga ito. Okay lang na masaktan siya, pero hindi niya kakayanin kung sasaktan din ng mga ito ang anak niya. "Miranda, long time no see, my dear cousin." Nakangiting bati ng pinsan niyang si Patricia. Hinagod nito ng tingin ng kabuuan niya habang nakataas ang kilay. "Nanay na nanay ka na talaga ah.
Hindi ko inaasahan na ganito ng itsura ng isang sikat na OB gynae sa bansa noon. Ilang taon na nga ba? 7 years na rin simula nang mawalan ka ng trabaho at career dahil sa ginawa mo sa pamilya natin, di ba? Kung papakinggan yung paliwanag ko, maayos sana lahat. Nagkakamali ka, Miranda. Nabahira na ang maganda nating reputasyon dahil sa nasirang kasal mo noon. Pasalamat ka at mabait ang pamilya ng mapapangasawa mo. Pumayag silang hindi tuloy ang kasal. Pero nawala naman ang tiwala sa atin ng ibang tao. Kilala kasi tayo na may isang salita, pero ikaw lang ang sumira yun. You disappoint Lolo and our family. Huminga ng malalim si Miranda. Yun ang gusto niyang itama dahil nagkakamali ang mga ito sa iniisip sa kanya. Pero wala siyang magagawa dahil matanaw pa lang siya ng sariling pamilya. Itataboy na agad siya. Kahit mga magulang niya ay ayaw siyang pakinggan. Sigurado din kasi natatanggalan ng lolo niya ng karir at mana ang mga magulang niya kung kakampi ang mga ito sa kanya. Aalis na kami, Patricia. Kung maaari sana, umalis ka sa daraanan namin. May pakiusap niyang sabi sa pinsan. Sure, makakaalis na kayo. Huwag ka nang babalik ha. Nakangisi itong kumilid sa daan, kaya nagpatuloy silang mag-ina sa paglalakad. Mabigat ang loob ni Miranda nang umalis sila ni Neon sa ancestral house. Tahimik pa rin si Neon habang nasa biyahe sila pabalik sa inuupahan nilang apartment. Gusto mo bang kumain, anak? Mahinahon niyang tanong sa bata. Sa bahay na lang po ako kakain, Mama. May tira pa naman po tayong kanin bago tayo umalis. Yun na lang po kakainin ko. Itabi mo na lang po ang pera natin para may pambayad tayo kay Aling Sonia. Ilang araw na po siyang naniningil ng upa eh. 2 buwan na raw po tayong hindi nagbabayad ng upa sa bahay. Niyakap ni Miranda ang anak. Hindi niya pinakita rito ang humulagpos niyang luha. Naawa siya rito dahil sa hirap na dinadanas nilang dalawa. Nadadamay ito sa miserable niyang buhay. Nagtapos naman siya ng medisina at nagmula sa pamilya ng mga doktor. Pero baliwala ang kakayahan at pinag-aralan niya sa koneksyon ng kanyang pamilya. Simula nang ipakilala niya sa pamilya si Neon, nawala ang lahat sa kanya. Tinanggal siya sa ospital at walang tumanggap na kahit anong ibang ospital sa kanya. Sinubukan niya magpaliwanag, pero hindi nakinig ang mga ito at itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya. Isang kahihiyan ang turing sa kanya ng sariling pamilya dahil daw may anak siya na walang ama. Magiging okay din ang lahat, anak. Bulong niya sa bata. Tahimik lang naman si Neon. Nang makauwi sila ng apartment, umalis din si Miranda para pumasok sa trabaho kahit half day lang. Malapit lang sa apartment nila ang grocery store at walking distance lang. Panatag naman siyang iwan si Neon sa bahay dahil lagi itong tumatambay sa kabilang apartment na kaibigan nito. Mira, anong nangyari sa lakad mo? Tanong ng kaibigan niyang si Polly habang nag-aayos sila ng mga bagong supply na grocery sa mga estante. Wala pa rin. Ayaw nila akong pakinggan. Pinahiya na naman nila ako at pinagkaisahan. Subukan mo kayang humanap ng ama para kay Neon. Baka sa ganung paraan, mapatawad ka na ng pamilya mo. Suwestyon ni Polly. Hindi naman ganun kadali yun, Polly. Hindi lang tungkol kay Neon kaya nagalit sila sa akin. Sinira ko kasi ang tiwala nila. Mataas ang expectation nila sa akin, kaya pinadala nila ako sa Cebu para pamahalaan ng ospital namin doon. Pero bumalik ako sa Manila na may dalang bata. Na-disappoint ko sila dahil sa pagkakaroon ko ng anak. Kung pinapakinggan sana nila ang paliwanag mo, malalaman nila ang totoo. Ang tibay rin kasi ng loob ng pamilya mo eh. Nagawa ka pa nilang itakwil sa halip na tulungan. Naitatama naman ng pagkakamali, pero hindi ka nila binigyan ng pagkakataon. Isang mali, expel agad sa pamilya. Wala man lang warning o mas magaan na punishment. Dinamay pa pati karir mo. Alam mo naman nilang may bata ka ng binubuhay. Ipagdadasal ko na lang na balang araw malaman nila ang totoo at bumalik sa dating pakikitungo sa akin ng pamilya ko. How I wish na mangyari yun. Naaawa na ako sa kalagayan nyo ngayon ni Neon. Kung may maitutulong sana ako, tinulungan ko na kayo. Alam mo naman, maliit ang sweldo natin dito sa grocery store. Minsan hindi pa sumasapat. Ayos lang, Polly. Nakakasurvive pa naman ka. Mira! Mira! Sigaw ng isa nilang katrabaho na nagpaputol sa usapan nila ni Polly. Bakit ka, Loy? Kung makasigaw ka naman parang may sunog. Ano bang problema? Tanong niya. Kasi si Neon, natanaw ko nakikipag-away sa mga apo ni Aling Sonia.
Puntahan mo na. Baka makita yun ng basag ulo nilang tatay. Wala pa namang pinapatawad si Cordapio. Kahit bata pinapatulan. Baka mapahamak si Niyon. Walang pagdadalawang isip na iniwan ni Miranda ang ginagawa at tumakbo palabas ng grocery store. Nakita niya sa tabing kalsada si Niyon habang pinagsusuntok ng isang apo ni Aling Sonia. Ang dalawa naman ay nakaupo sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Niyon! Sigaw niya at mabilis na lumapit sa anak. Pinigilan niya ang dalawa nitong kamay at binuhat. Hindi naman ito nagpaawat at sinipa naman ang kaaway. Tumigil ka na, Niyon! Nagpumiglas si Niyon sa pagkakabuhat niya. Binitiwan naman niya ito, pero muli niyang hinawakan nang susugod na naman ito sa kaaway. Niyon, ano ba? Hindi ka ba makikinig sa akin? Gusto mo bang masaktan, ha? Tumigil naman ang bata pero masama pa rin ang tingin sa mga kaaway na kapwa bata. Isusumbong kita sa tatay ko. Sigaw ng batang sinusuntok ni Niyon bago ito tumakbo palayo. Pumuntong hininga si Miranda at mahinahong hinarap ang anak. Hinaplos niya ang pisngi nito. Sabihin mo kay mama kung bakit nakikipag-away ka, anak. Bad na makipag-away, di ba? Sinusuway mo na ba mga utos ni mama? Sorry, mama. Sinusunod ko naman po lahat ng utos mo eh. Pero lagi nila akong inaaway. Lagi nilang sinasabi na wala akong tatay at walang magtatanggol sa akin. Lumalaban lang po ako ngayon. Sabi ko naman sa'yo na wag mo na silang papansinin kapag sinasabi nilang wala kang tatay, di ba? Tingnan mo ngayon, nasaktan ka. Nakabawi naman ako sa kanila, mama. Kahit 3 sila, hindi nila ako napatumba. Proud nitong sabi, pero pinanangkitan ito ni Miranda ng mata. Umiwas naman ang tingin si Niyon sa kanya. Sino ang nagturo sa'yo na makipag-away, ha? Hindi yan tinuturo sa school. Saan mo natutunan yan? Hindi naman ito sumagot at nanatili lang na nakayuko. Niyon? May babala niyang sambit sa pangalan nito. Sorry, mama. Nagpaturo po ako kay Atro. Si Atro ba nakaibigan mo sa kabilang apartment? Tumango naman ito. Niyon, hindi maganda sa mga batang nakikipag-away. At sana man siya natutong makipag-away. Napakabata niyo pa pero pakikipag-away na agad ang ginagawa niyo. Hindi naman po bata si Atro, mama. Kahit na, masama pa rin sa mga bata makipag-away. Halika na, umuwi na tayo at huwag kang lalabas ng bahay. Hinawakan ni Miranda ang kamay ni Niyon at marahang hinila pabalik sa bahay nila. Tandaan mo ang sinabi ko, Niyon, ha? Bawal lumabas ng bahay. Kakausapin ko lang ang mga magulang ng kaibigan mo si Atro na yon. Kung ano-ano ang tinuturo sa'yo. Saad ni Miranda pagpasok nila sa bahay. Mama, hindi nga po bata si Atro. Hindi nakinig si Miranda sa anak. Iniisip niyang gumagawa lang ng dahilan si Niyon para hindi niya puntahan ang kaibigan nito sa kabilang apartment. Hindi niya pa nakikilala ang kaibigan nito, pero madalas itong bida sa kanya ni Niyon. Dito ka lang, bilin niya rito bago lumabas ng bahay. Pinuntahan ni Miranda ang kabilang apartment na ilang hakbang lang ang distansya sa bahay nila. Kinutok niya ang pinto pero walang tumutugon mula sa loob ng bahay. Sumilip naman mula sa pintuan ng bahay nila si Niyon. Mama, wala po yata si Atro. Kanina ko pa yung kinakatok pero hindi po siya sumasagot. Kaya lumabas na lang po ako. Pasok sa loob. Saway niya sa anak. Ngumuso naman ang bata at pumasok sa loob ng bahay. Pero hindi nito sinara ang pinto. Nilakasan ni Miranda ang pagkatok sa pinto ng apartment ng kaibigan ng anak. Pero napatigil siya nang matanaw si Aling Sonia at ang anak nitong si Cordapio. May ilang kalalakihan pang kasama ang mga ito. Hoy, Miranda! Galit na sigaw ni Aling Sonia. Nakapamewang pa ito. Napansin niyang lumabas na naman ng pinto si Niyon. Mukhang ramdam nito na may paparating na gulo. Mabilis niyang hinila si Niyon pabalik sa apartment nila. Itinago niya sa likuran ng bata bago harapin si Aling Sonia. Aling Sonia, bakit mo na parito ka? May problema po ba? Kayong mag-ina ang problema ko. Umalis na kayo ngayon din. Sandali lang naman po, Aling Sonia. Magbabayad naman po ako ng renta eh. Ilang araw na lang po at sasahod na ako. Wala akong pakialam. Basta't ang gusto ko ay lumayas na kayo rito. Nilingon ng ginang ang mga kasamang lalaki. Hala, ilabas niyo ang gamit na mag-inang yan. Pinigilan ni Miranda na pumasok ang mga lalaki sa bahay nila. Pero hindi niya napigilan ng mga yon.
Isa-isang binuhat ng mga ito ang mga gamit nila ni Neon. Ito ba ang batang nanakit sa mga anak ko? Saan naman ni Cordapio na naiwan sa labas ng apartment at masamang nakatingin kay Neon. Mama! Sigaw ni Neon. Paglingon ni Miranda sa anak ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang sinasakal ni Cordapio si Neon. Dinampot niya ang isang upuan. Bitiwan mo ang anak ko! Hayop ka! Galit niyang sabi bago ihampas ang upuan sa likuran nito. Sa laki ni Cordapio, baliwala lang dito ang ginawa ni Miranda. Binitiwan ni Cordapio si Neon, pero sa kanya naman ito bumaling at malakas siyang sinampal. Natumba siya sa sahig at ramdam niya ang pagdudugo ng kanyang labi. Mama! Lumapit sa kanya si Neon at hinarang ang maliit nitong katawan sa kanya. Huwag mo sasaktan ng mama ko! Salbahe ka! Pangit! Matapang nitong sigaw sa lalaki. Matapang kang butbit ka, ha? Neon! Mabilis niyang niyakap ang bata nang sasampalin ito ng lalaking walang pakundangan sa bata at babae. Ginagalit talaga ako nitong mag-inang to, ha? Sige, ikaw muna ang tuturuan ko ng leksyon bagong anak mo. Nabitiwan ni Miranda si Neon nang malakas na hablutin ni Cordapio ang braso niya. Inangat nito ang kamay para muli siyang sampalin. Napigil niya ang paghinga dahil sa takot. Kitang-kita niya ang palapit nitong kamay na muling tatama sa mukha niya. Pero isang kamay ang pumigil doon. Ang laki-laki ng katawan mo pero gagamitin mo lang sa walang laban na mag-ina. Hindi patas yan, tol. Bumaling si Miranda sa bagong dating. Napasinghap siya nang makita ang isang lalaki. Nakapaskil ang maloko nitong ngiti sa labi na dumagtag sa apil ng gwapo nitong muka. Matangkad ito at malaki ang katawan. Halos magkasing laki ang katawan ng dalawa. Ngunit mas mataas naman ang bagong dating na lalaki. Huwag kang makialam dito, gago. Galit na sabi ni Cordapio. Binitiwan nito si Miranda at inambahan ng suntok ang lalaki. Pero mabilis itong nakaiwas. Nagawa pa siya nitong hilahin palayo para hindi siya madamay sa away. Mama! Tawag ni Neon. Niyakap naman niya ang bata habang nakatingin kay Cordapio at sa lalaki. Bali walang umiiwas lang ang lalaki sa mga suntok ni Cordapio. Pero nang bumawi ng suntok ang lalaki, nasapol agad sa mukha si Cordapio. Tumumba sa sahig si Cordapio dahil sa lakas ng suntok ng lalaki. Ay, Panginoon ko! Anak! Sigaw ni Aling Sonia nang mahirapang bumangon ang anak nito. Sapon nito ang dumudugong ilong at halatang nalulula. Kumilos naman ang mga lalaking naglalabas sa mga gamit ni Miranda nang makita ang nangyari kay Cordapio. Pinagtulungan ng mga ito ang lalaki. Hindi nakaiwas ang lalaki sa suntok ng isa kaya natumba ito. Mabilis namang inilayo ni Miranda si Neon nang matutumba sa kanila ang lalaki. Naiiwas niya si Neon, pero hindi siya nakaiwas. Natumbahan siya ng lalaki kaya naipit siya nito. Aray ko, ang bigat mo. Impit niyang daing habang tinutulak ang lalaki paalis sa ibabaw niya. Pasensya na, miss, hindi kita naiwasan. Pero alam mo, gusto kong pwestong to. Nakangisi nitong sabi. Nalaki naman ang mga mata ni Miranda sa sinabi ng lalaki. Pero mas lalong namilog ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki na may hawak na bangko at ihahampas yun sa lalaking nasa ibabaw niya. Sa likuran mo, mister! Bilis! Kumilos ka na! Natataranta niyang hiyaw. Mabilis namang umiwas ang lalaki, pero kasama siya sa pag-iwas nito. Gumulong silang dalawa sa kabilang bahagi ng pasilyo. Napailalim ito sa kanya. Napakalambot naman ang katawan mo para sa isang nanay. Parang hindi ka pa nabibindisyon ng misis, ah. Uminit ang ulo ni Miranda nang pisil-pisilin ng lalaki ang puwet niya. Bastos! Sigaw niya at hinampas ito sa balikat. Nagmamadali rin siyang tumayo, pero aksidente niyang nadaganan ng pagkalalaki nito. Oh, my precious! Bulalas nito. Mabilis itong tumayo at tumalon-talon habang sapo ang pagkalalaki nito. Ilang linggo na tong walang exercise. Bakit mo naman sinaktan? Reklamo nito sa kanya nang mahimasmasan. Dahil bastos ka. Nasa gitna ka ng away pero nagawa mo pa akong bastusin. Manyak! Pasensya na. Masama kasi ang pakiramdam ko ngayon eh. Wala akong sustansya kaya kung ano-anong iniisip ko. Lumayo ka muna rito. Tatapusin ko lang to. Iginilid siya ng lalaki pero sinadya nitong idikit ang braso sa dibdib niya. Nice and firm. Parang hindi na mamasahe yan ah. Mabilis naman niyang tinapik ang braso nito.
Bastos ka talaga. Manyak. Muli niyang sigaw, pero ngumisi lang ito sa kanya. Namula si Miranda sa inis, pero mabilis namang lumayo ang lalaki sa kanya at hinarap ang mga kaaway nito. Hindi alam ni Miranda kung maiinis pa rin siya sa lalaki nang mabilis nitong mapatumba ang mga kaaway. Sobrang galing nito makipaglaban. Parang hindi ito bastos sa mga kilos nitong mala-action star. Umalis na kayo rito bago ko kayo maipakulong. Mga walang ya. Galit na sigaw ni Aling Sonia bago ito umalis habang inaalalayan ang napuruhang anak. Namimilipit naman sa sakit ang mga kasama nito habang nakasundot sa dalawa. Namamangha naman nakatingin si Miranda sa lalaki, pero agad siyang umiwas ng tingin nang kumindat ito sa kanya. Nagtungo na lang siya kay Neon na masayang nakatingin sa lalaki. Nagulat siya nang tumakbo ang bata patungo rito at yumakap sa hita nito. Ang galing mo talaga, Atro. Akala ko binibiro mo lang ako na magaling ka makipaglaban. Ang lupit mo pala. Binuhat naman ng lalaki si Neon. Sabi ko naman sa'yo, buddy, magaling ako sa bakbakan. Nakita mo naman, di ba? Walang nagawa mo ngayon sa akin. Naniniwala na ako sa'yo, Atro. Turuan mo uli ako para... Neon? Saway ni Miranda sa anak. Sabay na tumingin sa kanyang dalawa. Ikaw ba si Atro na kaibigan ng anak ko? Baling niya sa lalaki. Siya po ang kaibigan ko, Mama. Hindi na siya bata tulad ng sinasabi ko po sa'yo. Malaki na si Atro at magaling makipaglaban. Akala ni Miranda ay gumagawa lang ng dahilan si Neon na hindi bata ang kaibigan nito. Pero nasa harapan na niya ang sagot na hindi nagsisinungaling ang anak niya. Neon, mas matanda siya sa'yo. Hindi maganda kung tatawagin mo lang siya sa pangalan niya. Magpakita ka ng respeto. Pangalan niya sa anak. Kumunot ang noon ni Neon at tumingin kay Atro. Anong itatawag ko sa'yo? Inosente nitong tanong sa binata. Ngumisi naman si Atro sa bata. Tawagin mo akong daddy. May mama ka na at ngayon may daddy ka na rin. Hindi nagustuhan ni Miranda ang sinabi ni Atro, pero hindi niya magawang kontrahin ang sinabi nito nang makita niya ang reaksyon ni Neon. Nangingilid ang luha ng bata pero masayang nakangiti sa kanya. Mama, may daddy na ako. Daddy ko na si Atro. Ay mali. Daddy Atro pala. Pilit ang ngiti ni Miranda sa anak. Mas mabuting sa iba bumaling ang atensyon nito kaysa sa pagkawala nila ng tirahan. Sumama ka muna sa kanya, anak. Aayusin ko lang ang mga gamit natin. Sige po, Mama. Daddy Atro, maglaro ulit tayo sa bahay mo. Gusto ko po yung baril-barilan. Laban po tayo. Excited na sabi ni Neon. Sure, buddy. Mauna ka na sa bahay. May sasabihin lang ako sa mama mo. Binaba ni Atro si Neon. Okay po. Masigla nitong sabi bago tumakbo papasok sa bahay ni Atro. Nang makapasok sa bahay si Neon, hinarap naman ni Miranda si Atro. Hindi mo dapat sinabi yun kay Neon. Pinapaasa mo lang yung bata na magkakaroon siya ng tatay. Ayoko masaktan siya pagdating ng araw na magkakalayo kayong dalawa. Matagal na siyang nasasaktan sa tuwing sinasabi sa kanya ng kapwa bata na wala siyang tatay. Nasaan ba ang tatay niya? Bakit hindi mo siya ipakilala sa anak mo? Umiwas ng tingin si Miranda. Nilikom na lang niya ang nakakalat na gamit sa pasilyo. Konti lang naman yun at karamihan ay mga damit nila ni Neon. Patuloy lang siya sa pag-aayos ng mga gamit nang huling nagsalita si Atro. Anak mo ba talaga si Neon? Napatigil sa ginagawa si Miranda at tumingin kay Atro. Seryoso naman itong nakatingin sa kanya. Wala na ang bahid ng ngisi sa labi nito tulad kanina. Anak ko si Neon. Madiin niyang sagot. Kung ganun, asawa mo na ako ngayon. Saad nito at muling pumaskil ang ngiti sa mga labi. Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi. Tinutupad ko lang ang hiling ng anak mo. Wala nang problema sa akin kung magiging daddy niya ako. Wala naman akong sabit at handa sa anumang laban. Kung gusto mo, bibigyan natin siya ng kapatid. Masaya kapag may kapatid siya para... Bastos! Binato niya si Atro ng damit na nilalagay niya sa isang bag. Wow! Thank you for this. Nanlaki ang mga mata ni Miranda nang inadlad nito ang damit na binato niya. Hindi yun damit, kundi underwear niya. Mabilis naman niyang inagaw yun. Namumula niyang itinago sa likuran ng underwear. Tumawa naman si Atro. Mas ligtas kung hindi ka muna lalabas ng gusali. Natitiyak kong nag-aabang sila sa paglabas mo. Manatili muna kayo sa bahay ko. Ako lang naman ang nakatira ron. Hindi na. Makikitulog na lang ako sa kaibigan ko.
Ikaw ang bahala. Kung magbago ang isip mo, bukas ang pintuan ng bahay ko para sa inyo. Saad ni Atro bago ito umalis. Napahinga na lang ng malalim si Miranda. Kinuha niya ang cellphone para tawagan si Polly. Mira, may problema. Bungad nito pagsagot ng tawag niya. Anong problema, Polly? Tinanggal ka na ni Manager Han sa grocery store. Umalis ka kasi nang hindi nagpapaalam kanina. Nagalit siya at pinasasabing huwag ka nang babalik dito. Nahilot ni Miranda ang sentido. Muli siyang humugot ng malalim na hininga para hindi bumigay ang mga luha niya sa mga nangyari. Sunod-sunod na dagok ang mga nangyari sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Polly, pwede bang makitulog sa bahay niyo? Nahihiya niyang sabi habang nakatingin sa nakalock niyang apartment. 2 taon din silang tumira doon, pero ngayon ay kailangan na naman nilang umalis. Sorry Mira, hindi kita matutulungan ngayon. Dumating ang kapatid ko nasa Visayas kasama ang pamilya niya. Siksikan kami ngayon sa bahay eh. May nangyari ba sa apartment mo? Sige, salamat Polly. Naiintindihan ko. Pinatay niya ang tawag nang hindi sinasagot ang tanong nito. Ayaw niyang marinig nito ang pag-iyak niya. Tahimik lang siyang umiiyak habang patuloy sa pag-aayos ng mga gamit. Wala siyang ekstrang pera para humanap agad ng matutuluyan. Natanggal din siya sa trabaho na inaasahan niyang mapagkukunan ng pera. Naghihintay si Neon sa loob. Pumasok ka na. Miranda nga pangalan mo, di ba? Hindi pa ako nagpapakilala ng formal. Ako si Atro. Mabilis pinahid ni Miranda ang luha nang muling narinig ang boses ni Atro. Sige, susunod na ako. Sagot lang niya sa binata. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang inaalok ni Atro. Hindi naman niya hahayaan na matulog sa kasada ang anak niya, kaya kakapalan na niya ang mukha na makituloy sa bahay nito. Tinulungan siya ni Atro na dalhin ang mga gamit niya sa bahay nito. Inalis niya muna ang marka ng luha bago pumasok. Ayaw niyang makita yun ni Neon, pero nakita niyang abala ang bata sa harap ng computer habang naglalaro. Ni hindi nito pinansin ang pagpasok niya sa bahay. 2 ang kwarto rito. Gamitin niyo ang kwarto sa kaliwa. Saad ni Atro. Okay, salamat. Tipid niyang sagot. Dinala niya ang mga gamit sa tinutukoy na silid ni Atro. Nang mapag-isa, binuhos niya ang luhang gustong lumabas sa mga mata niya. Yun lang ang tanging paraan para gumaan ang pakiramdam niya. Samantala, nakatingin naman si Atro sa saradong silid kung saan pumasok si Miranda. Alam niya ang sitwasyon ng mag-ina. Galit dito ang sariling pamilya dahil kay Neon. Palipat-lipat ng tirahan at wala ring permanenteng trabaho. Lahat ng yun ay sinasabi sa kanya ni Neon. Daddy Atro, maglaro na po tayo. Paanyaya sa kanya ni Neon. Lumapit si Atro kay Neon. Magaan talaga ang loob niya dito simula nang makilala niya ang bata. 2 buwan pa lang siya sa apartment na yon. Una niya itong nakilala 2 araw pagkalipat niya roon. Nakita niya ito sa labas ng bahay at naghihintay sa pag-uwi ng mama nito. Kaya kinausap niya ang bata at inanyayahan sa bahay niya. Simula noon, lagi niya itong pumupunta sa kanya sa tuwing nasa trabaho ang mama nito. Buddy, may tatanong ako sa'yo. Ano pong itatanong mo? Tanong ng bata nang hindi inaalis ang atensyon sa nilalaro. Wala ba talagang asawa o nobyo ang mama mo? Wala po. Bakit po? Sa ganda ng mama mo, parang imposible naman yun. Wala bang naniligaw sa kanya? Maganda po talaga si mama, lalo na kapag maganda suot niya. Para siyang diwata sa mga libro. Pero wala naman pong naniligaw sa kanya dahil sabi ni mama, hindi niya po kailangan ng lalaki sa buhay. Baka iwan lang daw po siya at saktan. So, wala talagang sabit ang mama mo? Nalilito naman bumaling ng tingin si Neon kay Atro. Liligawan mo po bang mama ko, Daddy Atro? Papayag ka ba kung liligawan ko mama mo? Nakangiting tanong ni Atro. Binitiwan naman ni Neon ang controller sa nilalaro nitong video games. Tumayo ito at inilagay ang 2 kamay sa baywang. Kahit daddy na po kita, kailangan mo pa rin ako mapatumba sa isang laban bago mo ligawan ng mama ko. Matatag nitong sabi. Mamisi naman si Atro at niyakap si Neon. Inihiga niya ito sa carpeted floor at kiniliti. Tumatawa naman itong umiwas sa kanya. Ano, papayag ka na ba? Napatumba na kita. Saad niya sa bata na patuloy sa pagtawa. Madaya ka, Daddy Atro. Hindi ganitong laban ang tinutukoy ko. Kapag malaki na ako, maglalaban tayo ng punong braso.
Kung sino ang manalo, sa kanya si Mama. Tinigilan naman ni Atro ang pagkiliti kay Neon. Sumandala siya sa sofa habang nakahilig sa dibdib niya ang bata. Matagal pa yan, Buddy. Kailangan ko na kayo ngayon. May problema ka po ba, Daddy Atro? Pwede mo pong sabihin kay Mama. Matalino si Mama kaya matutulungan ka niya. Salamat, Buddy. Sana nga pumayag ang mama mo. Kinabukasan, maagang nagising si Miranda para maghanda ng agahan. Kompleto naman ang gamit sa kusina ni Atro kaya nakialam na siya sa pagluluto. May pasok din si Neon sa eskwela at hindi niya pa alam kung paano ito makakapasok nang hindi nakikita ni Gordapio. Nasa bungad pa naman ang bahay ng mga ito at madadaanan kapag lalabas sila. Akala ko panaginip lang na may magandang diwata na nagluluto sa kusina ko. Totoo pala. Narinig niya ang boses ni Atro mula sa likuran niya. Pasensya na kung nakialam ako sa kusina mo. May pasok kasi sa eskwela si Neon. Babayaran na lang kita kapag nagkaroon ako ng trabaho. Saad niya habang inaalis sa frying pan ng itlog na piniprito niya. Walang problema. Feel free to use everything inside my house. Pwede mo rin akong gamitin kung gusto mo. Salamat, pero babayaran pa rin kita. At hindi ako interesadong gamitin ka, Atro. Sagot niya bago isalang ang lulutuin niyang fried rice. Hindi niya narinig ang boses ni Atro, kaya akala niya ay umalis na ito sa kusina. Nagpatuloy naman siya sa pagluluto. Bahagya pa siyang nagulat nang muling narinig ang boses nito. Ang sarap pala ng ganitong pakaramdam. Tumingin naman siya rito. Nakaupo ito sa harap ng island counter. Nakapatong ang mukha sa dalawang palad. Nakangiti at pinagmamasdan siya. Napangiti naman si Miranda sa itsura nito. Nakikita niya si Neon sa itsura nito ngayon kapag naghihintay ang bata na matapos siya sa pagluluto. Anong pakiramdam ang tinutukoy mo? Tanong ni Miranda at muli itong tinalikuran para haluin ang niluluto niya. Pakiramdam na may nag-aalaga. Yung tipong may nagluluto para sa akin at ako uupo lang at maghihintay na matapos siya sa pagluluto. Wala bang nagluluto para sa'yo? Wala. Lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, maalis agad pagkatapos nilang makuha ang lahat sa akin. Hindi man lang nila naisip ang pagod na ginawa ko, mapaligaya lang sila. Wala silang utang na loob. Tapos babalik sila kung kailan nila gusto. Dahil lalaki ako, pinagbibigyan ko sila. Nagtatampo kasi si Junior kapag nawawalan siya ng sustansya. Kailangan pa naman niya ng sapat na sustansya. Baka kasi lumiit siya. Napangiwi naman si Miranda sa mga lumabas sa bibig nito. Nakalimutan niyang may pagkabastos nga pala ito. Nasaan ang pamilya mo? Bakit hindi mo sila kasama? Pag-iiba niya sa usapan dahil malapit na siyang mainis sa pinagsasasabi nito. Umalis ako sa bahay namin. Tinakasan ko ang kasal na gusto ni Mami. Ipagkasundo ba naman ako sa babaeng mukhang garapata? No offense sa babaeng yun pero ang pangit talaga niya. Pinaparusahan niya ata ako ni Mami. Hindi man lang siya pumili ng kasing ganda mo. Sinupil ni Miranda ang kanyang ngiti. Magaling din palang mambola si Atro. Hinahinay lang sa pag-ayaw mo sa mga babaeng hindi pinagkalooban ng maayos na itsura, Atro. Baka mamaya, isa sa kanilang makatuluyan mo. Hindi mangyayari yun. Mas gugustuhin ko pang magpakasal sa babaeng may anak kaysa magpakasal sa babaeng tulad ng napili ni Mami para sa akin. Siguro hindi mo pa naranasan magmahal kaya ganyan ka magsalita, no? Kung mahal mo ang isang tao, hindi mahalaga kung ano ang itsura niya. Pagdating sa pag-ibig, puso ang nakakakita at hindi ang mga mata. Ikaw, nagmahal ka na ba, Miranda? Hindi pa. Paano mo nasabi yan kung hindi mo pa pala nararanasan ng magmahal? Obserbasyon ko lang. Talaga? Paano nabuo si Neon kung hindi mo pa nararanasan magmahal? Natigilan naman si Miranda. Hindi niya alam kung paano yun sasagutin. Mabuti na lang pumasok sa kusina ang bagong gising na si Neon. Good morning, Mama! Daddy Atro! Inaantok nitong sabi. Good morning, anak. Bati niya rin dito. Magandang umaga, buddy. Come to daddy. Binuhat ni Atro si Neon at iniupo sa kalungan nito. Yumakap naman dito si Neon habang nakapikit. Pinagmasdan niya ang dalawa. Para talagang mag-ama ang mga ito. Mira, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Mukhang inaantok pa ang body ko. Sige. Sang-ayon naman niya dahil hindi na bumitiw si Neon dito. Mabilis namang nagawa ni Miranda ang kape ni Atro dahil may coffee maker ito sa kusina.
Ibinigay niya rito ang kape bago ihain ang mga niluto niya sa mesa. Ginising niya rin si Neon at pinagsaluhan nilang tatlo ang agahan. Hindi mapigilan ni Miranda ang kaba nang lumabas sila sa apartment ni Atro para ihatid sa school si Neon. Natatanaw niya sa daan si Cordapio na nakangisi sa direksyon niya. Mama, bakit malamig po ang kamay mo? Inosenteng tanong ni Neon habang hawak niya ang kamay nito. Wala to anak, tipid niyang sagot. Natatakot ka ba sa tatay ni Dapo, Mama? Sabi kasi ni Daddy Atro, huwag daw tayong matakot sa kanya. Siya raw po ang bahala sa atin. Hindi sumagot si Miranda. Lumakas ang tahip ng kanyang dibdib nang tumayo si Cordapio at naglakad patungo sa kanila. Naging mabigat ang kanyang paghakbang. Gusto na lang niyang buhatin si Neon at tumakbo palayo kay Cordapio. Bakit hindi niyo ako hinintay? Kumuha lang ako ng susi pero umalis na agad kayo. Narinig niya ang boses ni Atro sa likuran. Nakita niya rin ang pag-atras ni Cordapio dahil sa presensya ni Atro. Daddy Atro! Masayang tawag ni Neon sa lalaki. Nakahinga naman ng maluwag si Miranda nang sumabay sa paglalakad niya si Atro. Nabawasan ng presensya nito ang takot na nararamdaman niya kay Cordapio. Buddy, halika nga rito. Hindi ka dapat naglalakad, makapapawisan ka agad. Sabi nito bago buhatin si Neon. Nagulat naman si Miranda nang hawakan ni Atro ang kamay niya. Hindi niya magawang bumitiw roon dahil sa nakakatakot na tingin ni Cordapio sa kanya. Huwag mo siyang pansinin. Narito ako, hindi kita pababayaan. Bulong ni Atro bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Tuluyang napalis ang takot ni Miranda dahil sa masuyong boses ni Atro. Idagdag pa ang mahigpit nitong hawak sa kamay niya. Daddy Atro, ihahatid mo pa talaga ako sa school? Oo naman, buddy. Dadaan muna tayo sa garahe at kukunin ang sasakyan ko. Okay po. Magkasamang hinatid ni Miranda at Atro si Neon sa school. Tuwang-tuwa naman ang bata at ibinida pa sa mga nakakasalubong na mayroon na itong daddy. Walang katumbas na saya ang nararamdaman ni Miranda sa tuwing pinagmamasdan ng kasiyahan ng anak niya. Pero sa tuwing iniisip niya na may hangganan yon, nalulungkot siya para sa bata. Hindi ka pa ba sasabay sa akin pa uwi? Tanong ni Atro nang hindi pa rin siya sumasakay sa kotse nito. Hihintayin ko na rito si Neon. Half day lang naman siya ngayon. Maghahanap din ako ng trabaho paglabas niya. Kung gusto mo ng trabaho, bibigyan kita. Anong trabaho naman yan? Interesado niyang tanong. Gusto mo bang mag-usap tayo ng ganito? Nasa labas ka ng sasakyan at ako naman nasa loob. Muli naman pumasok sa kotse si Miranda. Pinaandar yun ni Atro at dinala siya sa isang parke malapit sa school. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo habang nag-uusap? Tanong ni Atro. Sige. Umibis ang dalawa ng sasakyan. Marahan silang naglakad sa parke na parang namamasyal. Anong trabahong ibibigay mo sa akin, Atro? Ang totoo, tulong mo ang kailangan ko. Pwede rin natin sabihin na trabaho dahil babayaran naman kita sa gagawin mong serbisyo. Anong tulong ang kailangan mo? Hindi mo na ako kailangan bayaran kung kaya ko naman gawin ang tulong na kailangan mo. Humugot ng malalim na hangin si Atro at tumingin sa kanya. Nakikita niya ang nakikiusap nitong mga tingin kahit wala pa itong sinasabi. Pwede ba kayong magpanggap na asawa at anak ko sa harap ng pamilya ko? I'm sorry pero wala na kasi akong pagpipilian, Miranda. Kapag hindi pa ako umuwi sa bahay hanggang bukas, puputulin ni Daddy ang lahat ng cards ko at mawawalan ako ng pera. Kapag umuwi naman ako, siguradong ipapakasal ako ni Mami sa babaeng hindi ko gusto. Ito lang ang naisip kong paraan para hindi nila ako ipakasal sa babaeng yun. Pagkatapos, anong mangyayari? Babalik kami sa dati naming buhay na wala ka? Atro, walang problema kung ako lang ang maa-apektuhan sa setup na gusto mo. Pero sa tingin mo, anong mararamdaman ni Neon kapag kunwaring naghiwalay tayong dalawa? Masasaktan siya at hindi ko hahayaan na masaktan ng anak ko. Mira, matalino si Neon. Mauunawaan niya ang sitwasyon natin. Hindi ako papayag na gamitin mo kami ng anak ko. Magagamit mo rin ako, Mira, kung papayag ka sa gusto ko. Seryosong sabi ni Atro. Anong ibig mo sabihin? Alam kong galit sa'yo ang pamilya mo dahil wala kang maipakilalang tatay ni Neon. Pwede mo akong gamitin para bumalik ang samahan yun ng pamilya mo. Hindi mo kilala ang pamilya ko, Atro. Mataas ang standard nila. Ayaw kong madamay ka sa panglalaik na ginagawa nila sa amin ng anak ko. Kaya kong abutin ang standard nila, Mira. Paano? Sige nga.
Pangalan ko lang ang kailangan nila. Siguradong mapapatawad ka na nila. Hindi ganun kababaw ang pamilya ko, Atro. Hindi sapat ang pangalan lang. Kailangan nilang patunayan na karapat-dapat ka sa pamilya namin. Napakamot naman sa batok si Atro. Ang hirap pa lang sayuin ng pamilya mo. Kaya siguro wala ka pang asawa hanggang ngayon. Hindi yun ang punto ko, Atro. Hindi natin maloloko ang pamilya ko sa pagpapanggap na yan. Sa mga pelikula lang epektibo ang ganyan at hindi sa realidad. Kung ayaw mo sa suggestion ko, isipin mo na lang si Neon, Mira. Saan kayo titira kapag umalis kayo sa apartment ko? May trabaho ka ba para suportahan ng mga pangangailangan niya? Oo, at masasaktan ng bata sa gagawin natin. Pero hindi mo ba naisip na ito rin ang pagkakataon para bigyan mo siya ng mahaba-habang panahon na magkaroon ng isang ama? Kung aalis kayo sa poder ko ngayon, masasaktan pa rin siya. Ngayon pa lang nagiging masaya si Neon. Huwag mong ipagkait yun sa kanya. Hindi nakapagsalita si Miranda. May punto ang mga sinabi ni Atro. Alam naman ni Neon na hindi si Atro ang ama nito. Pero masaya ang bata kapag kasama ang lalaki. Gusto pa niyang maranasan yun ni Neon. Sige, papayag ako. Gaano katagal ang gagawin nating pagpapanggap? Kapag hindi na ako ipapakasal ni Mami sa ibang babae, sigurado namang puputulin niyang kasunduan kapag nalaman niyang may pamilya na ako. Okay, sige. Gil. Maraming salamat, Mira. Nagulat si Miranda nang yakapin siya ni Atro. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bakit ka ba yumayakap sa akin? Hindi pa tayo close, no? Tinulak niya si Atro pero hindi ito humiwalay sa kanya. Dapat masanay ka na sa ganito, Mira. Mag-asawang gagampanan nating dalawa. At hindi lang yun. May anak tayo kunwari. At si Neon yun. Kung maiilang kasaya ka pa lang, paano mo paninindigan ang role mo? May tama na naman si Atro kaya wala siyang masabi. Huminga siya ng malalim at niyakap ang dalawa niyang braso sa baywang nito. Kailangan niya maging pamilyar sa pagdidikit ng katawan nila ni Atro para walang makahalata na nagpapanggap lang silang dalawa. Alam mo, Mira, nagtataka talaga ako sa'yo. Bakit? Bakit ginagawa mo lahat para kay Neon? Hindi na dapat tinatanong ang bagay na yan, Atro. Ako ang ina ni Neon at sa panadahilan yun para gawin ko ang lahat para sa kanya. Napakabuti mong ina, Mira. Pwede rin ba nating isama sa kasunduan ng isang anak? Parang gusto na kitang maging ina ng magiging anak ko. Naramdaman ni Miranda ang kamay ni Atro na humaplos sa baywang niya patungo sa kanyang pangupo. Madiin niyang tinapakan ng paa ni Atro sabay tulak bago pa makarating sa destinasyon ng mga kamay nito. Ang bastos mo talaga! Sigaw niya rito. Pero tumawa lang si Atro. Pasensya na. May sarili kasing isip ang mga kamay ko eh. Kusa silang naglalakbay sa mga sexing katawan. Ang sexy mo kasi. Parang hindi nasira ang figure mo kahit may anak ka na. Kung hindi luma at maluwang na damit ang suot mo, iisipin kong supermodel ka. Huwag mo akong utuin para lang pagtakpan ng kabastusan mo, Atro. Sa susunod na gawin mo ulit yun, babasagin ko talaga yung below the belt mo. Aw, wag naman, Mira. Sayang ang lahi ko. Plano ko pa naman magparami. Pwede ba ako magpalahi sa'yo para masimulan ko ng pagpaparami? Pinagahampas naman ni Miranda si Atro. Hiyang-hiya na siya sa mga lumalabas sa bibig nito. Biro lang, ano ka ba? Tama na yan. Ang bigat ng kamay mo. Reklamo nito bago niya tinigilan ang paghampas. Grabe, battered husband yata ako sa'yo ah. Ang laswa kasi ng mga lumalabas sa bibig mo, Atro. Dapat linisin ang dila mo para umayos. Maayos naman ang dila ko at marami ang kayang gawin. Kumikindat nitong sabi. Ewan ko sa'yo, bumalik na lang tayo sa school. Tinalikuran niya si Atro para bumalik sa sasakyan. Sumunod naman ito at umakbay sa kanya. Galingan mo ang pag-arte, Mira. Nakasalalay sa'yo ang kalayaan ko. Inalis niya ang braso nito sa balikat niya. Basta walang kabastusan na lalabas sa bibig mo, hindi kita ilalaglag sa pamilya mo. Seryoso ako, Mira. Galingan ng pag-arte sa harap ng mami ko. Seryoso rin ako, Atro. Itigil mo ang kabastusan mo. Okay. Total, pareho tayong seryoso. Seryosohin na lang natin ang isa't isa. Saad ni Atro at muling umakbay sa kanya. Inalis ni Miranda ang braso ni Atro sa balikat niya, pero muli lang nitong ibinalik. Akbay lang, Mira. Ang damot nito. Halikan kita eh. Mabilis namang lumayo si Mira kay Atro, pero dahil nakaakbay ito sa kanya, hindi siya nakalayo. Hinapit siya nito palapit. Biro lang.
Para ka namang kukunan ng first kiss kung umiwas. Nakalimutan mo yata na may anak ka na. Hindi mabubuo si Neo ng walang halik. Sa halik nagsisimula lahat. Huwag mo kasi akong tinatakot ng ganun, Atro. Magkakanervyos ako dahil sa'yo. Promise, hindi na. Gagawin ko na lang at hindi ko nasasabihin. Atro? Malakas na tumawa si Atro at halatang pinagtitripan lang siya. Nakakatawa ka talaga, Mira. Ikaw lang yatang may anak na parang wala pang first kiss. Namumula ka pa sa ganung banat? Hindi ba ganun magpakilig ang ama ni Neon? Ayokong pag-usapan. Okay, madali naman akong kausap eh. Bumalik na tayo sa school ni Neon at bukas na bukas din, ipapakilala ko kayo sa pamilya ko. Nang sumapit ng kinabukasan, dinala nga sila ni Atro sa bahay ng mga ito pagkalabas ni Neon sa eskwela. Doon sila magpapalipas ng gabi kaya nagbaon si Miranda ng mga damit nilang mag-ina. Daddy Atro, ito po ba ang bahay niyo? Namamanghang tanong ni Neon habang nakatingin sa malaking bahay pagbaba nila sa sasakyan. Yup, buddy. Halika kayo sa loob. Grabe, ang laki po ng bahay niyo, Daddy Atro. Namamangha pa rin sabi ni Neon. Umakbay naman kay Miranda si Atro at bahagyang bumulong. Nagdasal ka ba kagabi para hindi ka kabahan ngayon? Sundin na lang natin ang plano mo at napag-usapan natin kagabi para sa mga posibleng nilang tanong sa relasyon natin. Sagot niya sa binata. Natandaan mo ba mga detalye kung saan tayo nagkakilala at kung anong petsa ng anniversary natin? Oo, bakit? Good. Nakalimutan ko na kasi eh. Saad nito at binuhat si Neon papasok sa loob ng bahay. Hindi naman makapaniwala si Miranda sa sinabi nito. Mukhang si Atro pa yata ang magbubuko sa sarili nitong plano. Naging formal naman si Miranda nang makaharap niya ang buong pamilya ni Atro. Simula pagkabata, humaharap na siya sa mga kilalang pamilya, kaya alam niya kung paano makitungo sa mga ito. Nakakagulat nga lang dahil nagmula pala sa pamilya ng mga Lovendino si Atro. Ang mga Lovendino ang isa sa maimpluwensyang pamilya sa bansa, kaya kilala niya ang ama nito. Paano kayo nagkakilala ni Atro, Miranda? Tanong ng mami ni Atro. Binaba muna ni Miranda ang hawak ng kubyertos at mapinang pinunasan ng table napkin ang gilid ng labi niya bago sagutin ng ginang. Kapitbahay ko po si Atro sa apartment na inuupahan namin ni Neon. Pinalayas kami ng caretaker at sinaktan kami ng anak niyang basag ulo. Ginulungan kami ni Atro at pinatuloy sa bahay niya. Matapat niyang sabi. Gulat namang tumingin si Atro kay Miranda. Alam niyang hindi yun ang napag-usapan nilang dalawa. Nakokonsensya lang siyang dagdagan ng kasinungalingang sinabi nila rito na asawa siya ni Atro. Bro, dapat tinawagan mo kami para may backup ka. Singit ng isang kapatid ni Atro na puno ng tattoo. Sinaway naman ito ng asawa na katabi nito sa upuan. Sopistikada mga kilos mo at halatang nanggaling ka sa mayamang pamilya, iha. Sa anong angkan ka nagmula? Muling tanong ng mommy ni Atro. Sa ngayon, hindi ko po masasabi ang pangalan ng angkan ko, ma'am. Hindi nila magugustuhan kung gagamitin ko yun ngayon. Bakit? Pwede mo bang sabihin sa amin? Tinakwil na po ako ng sarili kong pamilya dahil nagkaanak ako ng walang ama. Inalisan nila ako ng karapatan sa lahat. Maging ama buhay ng maayos para sa amin ni Neon ay inalis nila sa akin. Pinarusahan nila ako nang hindi man lang pinapakinggan ng paliwanag ko. Napatingin sa direksyon ni Miranda ang mga kasama sa hapagkainan. Nakatingin naman siya sa kanyang pagkain habang iniisip kung paano siya pinahirapan ng sarili niyang pamilya. Sorry po kung narinig niyo sa akin to. Sa tingin ko po kasi ang unfair lang. Sa kabila ng mga ginawa nila sa akin, gusto ko pa rin bumalik sa dati ang samahan namin ng pamilya ko. Mahal ko sila at hindi ko magawang magalit sa mga ginawa nila. Naramdaman ni Miranda ang kamay ni Atro na humawak sa kanya na nasa ibabaw ng mesa. Tumingin siya rito. Ngumiti ito sa kanya. It's okay, sabi nito. Gumanti naman siya ng ngiti rito. Napanatig ang kalooban niya sa hawak nito at ngiti. Kumain na tayo. Paanyaya ng ama ni Atro. Bumalik naman sa normal na ingay ang pagkain ng buong pamilya. Tahimik naman si Miranda habang kumakain. Nagsasalita lang siya kapag sinasali siya sa usapan. Hindi naman mahirap pakisamahan ng pamilya ni Atro. Kaya lang, binabalot siya ng konsensya dahil sa ginagawa nila ng binata. Ayos ka lang ba, Mira? Tanong sa kanya ni Atro nang lumapit ito sa kanya habang nag-iisa siya sa tabi ng swimming pool. Ayos lang ako, Atro.
Bakit hindi mo sinabi mga pinag-usapan natin kagabi? Ayokong dagdagan ng pagsisinungaling sa pamilya mo. Mababait sila at nakukonsensya ako sa pagkukunwari natin bilang mag-asawa. Hindi ka na makukonsensya dahil hindi mo na kailangan magpanggap. Sasabihin ko sa kanila ang totoo na walang namamagitan sa ating dalawa. Pero bigyan mo ako ng panahon. Kahit 2 linggo lang. Pagkatapos na yun, babalik na tayo sa dati nating buhay. Sige, papayag ako. Ngumiti si Atro bago hawakan ng kamay niya. Halika na, hinahanap ka na nila sa loob. Sige. Nagpadala si Miranda sa marahang paghila ni Atro sa kanya. Sinalubong naman siya ng magaang ngiti ng pamilya nito. Lihim siyang bumuntong hininga. 2 linggo lang naman niyang titiisin ng konsensya sa pagpapanggap bilang ina ng anak ni Atro. Mabibigyan din niya ng 2 linggo si Neon para maramdaman na magkakaroon ng ama sa katauhan nito. 2 linggo ang nakalipas. Excited si Atro nang sumapit ang weekend. Susunduin niya ang mag-ina para sa family dinner na gaganapin sa mansyon nila. Araw-araw naman niyang nakikita ang mga ito, pero pakiramdam niya hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi kasama ang dalawa. Minsan, nakikitulog pa siya sa bagong apartment ng mga ito para makalaro si Neon at inisin si Mira. Kung matagal-tagal sana ang hiningi niyang araw kay Miranda, gusto niyang manatili ang mga ito sa mansyon. Pero hanggang ngayon na lang ang kasunduan nilang dalawa at babalik na sa dati ang mga buhay nila. Susunduin mo na ba ang mag-ina mo? Tanong ni Uno sa kanya. Oo, Kuya Uno. May ipabibili ka ba? Bibilin ko na lang pagbalik namin. Saad niya. Mahilig kasi itong magpabili ng diaper ng anak nitong bunso. Lagi na lang kulang ang dala ng mga ito kapag pumupunta sa mansyon. Wala akong ipabibili. Nakita mo na ba ang resulta? Resulta ng ano? Clueless niyang tanong. DNA test. Ito Xerox copy lang yan na binigay ni Mami. Hawak ni Mami ang original. Kinuha naman ni Atro ang isang papel mula kay Uno. Malakas na kumubog ang dibdib niya sa resulta ng DNA test at kung kanino mga pangalan ang nakasulat doon. Kung hindi mo alam, pinapakunan talaga ni Mami ng DNA sample ng anak ng mga babaeng pumupunta rito at sinasabi nilang anak mo ang anak nila. Ayaw ni Mami na may makapasok na manluloko sa pamamahay natin, kaya sinisiguro niyang totoong Lavendino ang mga bata. Hindi lang isa ang mga babaeng nagsasabi na may anak ka sa kanila, at sa lahat ng yun, isa pa lang ang nagtugma sa DNA mo. Congrats bro, ikaw talaga ang totoong ama ni Neon. Kailangan ko makausap si Mira, kuya. Diyan ka na muna. Sabay alis na sa harapan ng kapatid at sumakay agad ng sasakyan. Nasa biyahe na si Atro patungo sa apartment ni Miranda at Neon, pero hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang sinabi ni Uno. Paano nangyari yun? Paano ko magiging anak si Neon kung ngayon ko lang nakita ang ina niya? Naguguluhan niyang sabi. Kahit maraming babae ang dumaan sa buhay niya, sigurado siyang hindi isa roon si Miranda. Hindi ito ang tipo ng babae na makikipag one-night stand sa mga bar. Desente ito at malayong-malayo sa mga babaeng inilalabas niya. Pagdating sa apartment, sumalubong agad ng yakap sa kanya si Neon. Daddy Atro! Binuhat naman niya ang bata at niyakap din. Kaya pala ganoon na lang kalapit ang loob niya sa bata dahil siya ang totoo nitong ama. Nasaan ang mama mo, buddy? Tanong niya sa bata. Nasa loob po. May hinahanap siya sa kanyang mga gamit. Tara, puntahan muna natin ang mama mo. Okay po. Masigla nitong sabi. Buhat-buhat ni Atro si Neon pagpasok sa bahay. Nakita naman niya si Miranda sa salas habang hawak ang isang papel. Binaba ni Atro si Neon. Buddy, sa kwarto ka muna maghintay. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Okay po, Daddy Atro. Tumakbo patungo sa silid si Neon. Lumapit naman siya kay Miranda. Nagulat si Atro nang dumapo ang palad nito sa magkabilang pisngi niya. Mainit na mag-asawang sampal agad ng sinalubong nito sa halip na mainit na yakap. Hindi naman mukhang galit si Miranda, pero ang lakas ng sampal nito. Bakit mo ako sinampal? May problema ba tayong dalawa? Nagtataka niyang tanong sa babae. Tinupad ko lang ang isang pangako kaya binigyan kita ng sampal, Atro. Ha? May humiling ba sa'yo na sampalin ako? Oo. Sino? Binigay nito kay Atro ang hawak na papel, pero hindi niya tinanggap. Katatanggap lang niya ng papel mula kay Uno, at isang kagimbal-gimbal na revelasyon ang laman niyon.
Hindi alam ni Atro kung ano ang nilalaman ng papel at wala siyang lakas ng loob para malaman kung ano yon. Ano yan? Sabihin mo na lang dahil ayaw kang magbasa. Reklamo niya bago umupo sa tabi ni Miranda sa sofa. Siya ang humaling sa akin na bigyan ka ng mag-asawang sampal kapag nakita kita. Sorry kung ngayon ko lang nagawa. Ngayon ko lang kasi nalaman ng lahat. Nagsasorry ka kasi ngayon mo lang ako nasampal? Sino bang humiling nun? Kinuha niyang papel na hawak ni Miranda. Medical records yun ng isang babae mula sa Magtibay Medical Hospital at ang OB-GYN na sumuri rito ay may pangalang Miranda Magtibay. Damn it, isa kang doktor? Bulalas niyang nakatingin kay Miranda. Inirapan naman siya nito. Tingnan mo ang pangalan na nakalagay riyan at hindi ang pangalan ko, Atro. Pero isa ka talagang doktor? Hindi pa ba obvious? Nakasulat dyan ang pangalan ko, oh. Pero hindi ko kilala ang pangalan ng babaeng pasyente rito. Hindi ko rin alam kung bakit nakasulat ang pangalan ko bilang asawa niya. Hindi ko naman natatandaan na nagkaasawa ako. Isa pa, bakit marami kami rito? Marami ba siyang asawa? O hindi niya alam kung sino ang ama ng anak niya? Sino bang babaeng to? Namula naman sa galit si Miranda. Paano mo makikilala kung isa siya sa mga babaeng tinuhog mo? Alam mo bang sinira mo ang buhay niya dahil sa kanyang pagbubuntis? Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil pinalaya siya ng kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng anxiety at naapektuhan ng pagbubuntis niya. Ako naging kasama niya dahil walang kahit sinong nagmamalasakit sa kanya. Nasaksihan ko ang paghihirap niya habang nagbubuntis. Ginawa ko lahat para alagaan siya. Hindi lang ako isang doktor. Isa rin akong babae na nagmamalasakit sa kapwa ko babae. Pero hindi pa rin sapat ang ginawa kong pag-aalaga sa kanya. Hindi pa rin siya nakaligtas sa panganganak. Hanggang sa huli niyang hininga, kapakanan pa rin ng anak niya ang mahalaga sa kanya. Pero alam mo bang pinakamasakit, Atro? Lumabas ang bata nang hindi humihinga. Sinubukan ko lahat ng survival method para mabuhay ang bata. Pero hindi pa rin sapat yun. Umiiyak na ako habang nagmamakaawa sa Diyos na bigyan niya ng buhay ang bata. Kung mabubuhay ang bata, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. And guess what? Miracle happened. Nabuhay ang bata at ako ang kinilala niyang ina. Hindi ko siya iniwan kahit na wala sa akin ang lahat dahil ako na lang ang meron siya. Sinubukan kong hanapin ang pangalan ng mga lalaki na kasulat dyan. Umaasa kasi akong tatanggapin nila si Neon bilang anak. Pero lahat sila ayaw tanggapin ng bata. Hanggang sa naubusan ako ng pera, hindi ko pa rin nakikita ang totoong ama ni Neon. Pero ngayon, ito ka. Nasa harapan ko at hindi man lang kilala ang babaeng nabuntis niya. Gusto kitang murahin, Atro. Gusto kitang sumbatan sa pagiging mapaglaro mo at kawalan ng seryoso sa mga babae. Dahil sa gaya mong lalaki, kaya maraming nasisirang buhay. Akala niyo mga babaero laruan lang ang mga babae, maging ang pakikipagtalik sa hindi niyo asawa. Mahabang litanya ni Miranda habang lumuluha. Hindi naman agad nakahuma si Atro. Hanggang hinawakan ni Atro ang mukha ni Miranda at inalis ang mga luha sa pisngi nito. Mira, I'm sorry. Hindi ko alam na may anak ako. Promise, hindi ko talaga alam. Ngayon ko lang nalaman dahil sa DNA test na ginawa ni Mommy. Alam ko ng anak ko si Neon at puno ng katanungan ng isip ko kung paano nangyari yun. Gumagamit ako ng proteksyon at hindi ko alam kung paano nakalusot. Ngayon sinabi mo na lahat, wala na akong masasabi kundi patawad. Kung alam ko lang na may anak ako, aakuin ko naman eh. Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, Atro. Mas malaking kasalanan mo sa ina ni Neon. Pinaglaruan mo siya. No, mali ka, Mira. Wala akong kasalanan sa kanya. Alam kong ginusto namin pareho ang nangyari sa aming dalawa. Oo, maloko ako at palikero. Pero hindi ko ginagalaw ang mga babaeng hindi nagpapakita ng motibo sa akin. Kung sinabit na patunayan niyang anak ko si Neon, hindi ko siya pababayaan. Hindi ako isang lalaki na tumatalikod sa responsibilidad. Pinaninindigan ko ang bagay na ginawa ko. Kaya mas nararapat na humingi ako sa iyo ng tawad. Nawala sa iyo ang lahat dahil sa anak ko. Hayaan mong bumawi ako sa iyo, Mira. Itutuwid ko ang mga nangyari sa buhay mo. Mabawi ako kay Neon. Pangako ko yan sa iyo, Mira. Inalis ni Miranda ang kamay ni Atro sa pisngi nito. Pinunasan nito ang luha at malalim na bumuntong hininga. Nag-usap na kami ng mga magulang ko habang naroon ka sa pamilya mo. Pinaliwanag ko sa kanila ang lahat. Maayos nila akong tatanggapin basta bumalik lang ako. Ngumiti si Atro.
Masaya siya sa balitang yun ni Miranda. Magandang balita yan. Hindi ka na malulungkot dahil maayos ng relasyon yun ng pamilya mo. Pero babalik ako nang hindi kasama si Neon at itutuloy kong naudlot kong pagpapakasal sa lalaking binigo ko 7 years ago. Iyan ang kondisyon ni Lolo at ng buong angkan ko. Nawala ang ngiti ni Atro. Umigting ang kanyang panga. Nakaramdam siya ng galit sa dibdib nang marinig na ikakasal sa ibang lalaki si Miranda. Iiwan mo si Neon at magpapakasal ka sa ibang lalaki? Paano ang pangako mo na hindi iiwan si Neon kahit anong mangyari? Babaliin mo ba yun dahil sa kondisyon ng pamilya mo? Atro, pamilya ko yun. Matagal kong pinagdasal na maibalik ang samahan namin. At ito na yun. Tatanggapin na nila ako sa pamilya at ibabalik sa angkan namin. Makakasama ko na uli sila. Pero paano si Neon? Nariyan ka naman. Ikaw ang mas may karapatan sa kanya dahil ikaw ang ama niya. Maiintindihan naman ako ng ina ni Neon maging ng bata. Alam ko ring malugod siyang tatanggapin ng pamilya mo dahil nakita ko kung gaano kasolid ang pamilya niyo. Paano ako, Mira? Iiwan mo rin ba ako? Atro? Mira, alam mo bang nararamdaman ko ngayon? Nagagalit ako dahil ikakasal ka sa iba. Hindi ba pwedeng sa akin ka nalang magpakasal para maging buong pamilya natin ni Neon? Nangunot ang noo ni Miranda. Atro, ano bang sinasabi mo? Mira, mahal kita. Hindi mo ba nararamdaman yun? Sa ilang buwan kong nanirahan sa apartment, palagi kitang nakikita at inaasam na makilala ng formal. Hanggang napahama kayo ni Neon, kaya doon ako nagkaroon ng chance na mas kilalanin ka. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan, pero seryoso ako na maging isang pamilya tayo. Kailangan ka namin ni Neon. Nakita ni Atro ang pagkagulat sa mukha ni Miranda, pero hindi niya pipigilan ang sarili na ipagtapat ang nararamdaman dito. Mahal kita, Mira. Ulit niya. At dinadaan ko lang yun sa pangiinis sa'yo. Hindi ko pa ito nararamdaman sa ibang babae. Sa'yo lang, Mira. Sa akin ka na lang magpakasal. Mamahalin naman kita at hindi pa babayaan eh. Please, Mira. Ako na lang. Sa buong buhay ni Atro, hindi niya naisip na makikiusap siya ng ganoon sa isang babae. Pero si Mira to, ang babaeng mahal niya. Handa niyang ibaba ang sarili para dito. Muling tumulo ang luha ni Miranda. Kahit wala itong sabihin, nararamdaman na agad ni Atro ang pagkabigo. I'm sorry, Atro. Tinakwil ako ng pamilya ko dahil sa kahihiyan na sinapit nila sa naudlot kong kasal. Malaki ang naging epekto nun sa buong angkan namin. Pinag-usapan kami at muntik nang mawala ang lahat sa amin. Hindi ako nakipagrelasyon sa kahit sino dahil gusto kong ipakita sa dalawang pamilya na hindi ako nagloko. Pero paano ko mapapatunayan yun kung may anak ako? Sana maunawaan mo. Hindi ko bibiguin ang pamilya ko sa ikalawang pagkakataon. Hindi mo na ba talaga kayang piliin si Neon ngayon? I'm sorry, Atro. Pero hiling ko na sana wag mong pababayaan si Neon. Mahal ko ang anak mo. Pero kailangan ko muling magsakripisyo sa ikalawang pagkakataon. Mahal mo ba ako, Mira? Sandaling natahimik si Mira at sa huli ay ito rin ang bumasag ng katahimikan. I'm sorry, Atro. Tanging nasambit ng dalaga habang nakatingin sa gwapong mukha ng binata. Tumingala si Atro para pigilan ang likidong gustong kumawala sa mga mata niya. Parang may malaking kamay na pumipisil sa puso niya dahil sa sagot ni Mira. Huminga siya ng malalim at pilit nang ngumiti kay Miranda. Okay, kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Kukunin ko si Neon at ako mag-aalaga sa kanya. Bumalik ka na sa pamilya mo. At sana, hindi na mag-cruise pa ang landas natin dalawa. Paalam, Miranda. Tinalikuran niya si Miranda para puntahan sa kwarto si Neon. Atro. Napahinto siya sa paghakbang nang marinig ang pangalan niya. Humihit pabalik si Atro. Muli siyang lumapit kay Miranda. Hinapit niya ito sa bewang at hinalikan sa labi. Naramdaman niya ang pagkagulat nito, pero hindi naman ito tumutol sa ginawa niya. This is goodbye, Miranda. Paalam. Saad niya at muling tinalikuran ng dalaga. Sa pagkakataong yon, hindi na niya nilingon si Miranda. Umalis siya sa apartment kasama si Neon at iniwan ito sa loob habang umiiyak. 3 buwan ang lumipas at tuluyan nang nawalan ng komunikasyon si Miranda at Atro sa isa't isa. Ngayon ay lulan ng sasakyan si Miranda kasama ang kaibigan niyang si Polly na ngayon ay isang staff na sa kanilang ospital.
Maayos na ang lahat sa pagitan nila ng kanyang pamilya. Pero may puwang pa rin sa puso ni Miranda at hindi siya lubusang masaya sa kabila ng pagbabalik ng lahat ng meron siya noon. Pupunta ka na naman ba sa school ni Neon, Mira? Tanong ni Polly. Oo, sisilipin ko lang kung kamusta na ang anak ko. Sagot naman niya bago iliko ang minamaneho niyang sasakyan. Sa nakalipas na 3 buwan, ganoon ang lagi niyang ginagawa para makita si Neon. Bago pumasok sa ospital, sinusundan niya ang sasakyan ni Atro kapag hinahatid nito si Neon sa school. Pagkatapos naman ng duty niya sa ospital, pumupunta siya sa mansyon ng mga Lovendino at tinatanong si Neon mula sa malayo. Lagi niya itong nakikitang naglalaro sa garden tuwing hapon kasama si Atro. Sa mga nakalipas na buwan, nakita naman niya ang maayos na kalagayan ni Neon sa piling ng ama nito at ng pamilya ni Atro. Hindi siya nagkamali na iwan si Neon sa totoong pamilya ng bata. Subalit palagi naroon ang panghihinayang sa puso niya at tanong na paano kung pumayag siya sa gusto noon ni Atro na maging isang pamilya sila. Siguro ay napakasaya nila. Siguro ay hindi niya mararamdaman na may kulang sa kaligayahan at buhay niya ngayon. Inaamin niyang sa maiksing panahon at sa kagaspangan ng ugali ni Atro noon, naroon ang atraksyon niya sa binata, lalo na noong hagkan siya nito na lalong nagpabilis ng tibok ng puso niya. Subalit alam niyang huli na ang lahat dahil nakapagbitiw na siya ng salita at nagdesisyon na siyang piliin ng pamilya niya at karera. Family Day ngayon, di ba? Hindi ka ba dadalo para samahan si Neon? Muling tanong ni Polly. Kasama niya si Atro. Sagot niya kahit gustong-gusto niyang dumalo sa Family Day ni Neon. Iba pa rin kung andun ka para kompleto ang pamilya ni Neon. Minsan lang maging buo ang pamilya ni Neon sa Family Day. Pagbigyan mo na. Hindi nila ako pwedeng makita, Polly. Nahihiya ako kay Neon dahil hinayaan ko lang siyang umalis kasama si Atro. Pakiramdam ko, hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Ano ka ba? Magagawa naman ng paraan yan eh. Paano? Disguise! Charan! Inilabas ni Polly ang damit sa dala nitong bag. Nagdala ako ng costume kung sakaling gusto mong dumalo sa Family Day ni Neon. My God, Polly. Paano mo naisip yan? Siyempre, handa kaya ang kaibigan mong to. Alam ko namang gustong-gusto mong samahan ng anak mo. Kaya ayan na. Sige na, bihis na, friend. Napangiti naman si Miranda nang makita ang costume ni Catwoman. Tuwing Family Day, iyon ang costume niya habang Little Batman naman si Neon. Hindi lang niya alam kung ganoon pa rin ang susuotin ni Neon ngayon. Salamat, Polly. Anong gagawin ko kung wala ka? Nakangiti niyang sabi bago kunin ang costume nito. Pagdating sa school ni Neon, pumasok si Miranda suot ang costume ni Catwoman. Naiilang naman siya dahil hapit na hapit yun sa katawan niya at maraming humahabol ng tingin sa kanya. Lagi namang nangyayari yun sa tuwing Family Day. Pero hindi pa rin siya nasanay. Nagulat siya nang may humila sa kanya. Batman ang suot nitong costume kaya hindi niya makita ang mukha nito. Saan ka ba pumupunta? Malapit na magsimula ang laro, kulang pa tayo. Pagtatampo niya ng anak mo. Saad nito? Sir, mali po kayo ng hinihila. Hindi po ako ang asawa mo. Magalang niyang sabi dahil napagkamalan siya nito. Baka ngatwiran ka pa. Alam kong ayaw mong pumunta rito. Pero matitiis mo bang hindi samahan ng anak mo? Hinihiling niyang kompleto ang kanyang pamilya ngayon. Kahit sa unang game lang matupad mo ang hiling niya. Nagpahina na lang si Miranda sa lalaki. Nakokonsensya kasi siya sa sinabi nito. Isa pa, unang game lang naman. Pwede pa niyang panoorin si Neon sa mga susunod na game dahil imposible namang masamahan niyang anak. Hindi nito alam na naroon siya. Natanaw ni Miranda ang kumakaway na bata sa kanila. Figura pa lang nito. Alam niyang si Neon ang bata. Naluluha naman siya nang makitang nakasuot ito ng Little Batman na costume. Daddy, bakit ang tagal mo po? Reklamo ni Neon. Tumingin naman si Miranda sa lalaking humila sa kanya. Kaya pala kakaiba ang bilis ng tibok ng puso niya nang hawakan siya nito. Si Atro pala ang lalaki. Naganap pa kasi ako ng substitute ng mama mo. Para kumpleto tayo, anak. Magsisimula na ba? Sagot ni Atro. Opo, sagot ni Neon bago bumaling sa kanya. Magandang araw po, ganda mo po sa costume mo. Para po kayong si mama ko. Sobrang ganda po niya sa tumisuot niya ang Catwoman costume. Pero naiinis po ako dahil madami yung tumitingin sa kanya. Parang kagaya po ngayon, marami rin po tumitingin sa'yo.
Tipid nang ngumiti si Miranda bilang tugon sa sinabi ng bata. Neon, pipila na raw. Agap naman ni Atro sa bata. Mabilis namang kumilos si Neon. Hinila pa sila nito patungo sa pilahan at magkakasama nilang ginawa ang mga activities. Tuwang-tuwa si Neon dahil lagi silang panalo. Nawili naman si Miranda kaya hindi niya namalayan ng oras at natapos niya ang buong family day kasama si Atro at Neon na hindi nabubuko ng mag-ama. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Daddy, Miss Catwoman. Napasaya niyo po kami ni Daddy. Magalang na sabi ni Neon nang aalis na si Miranda. Mahigpit naman niyang niyakap ang bata. Pero hindi siya bumigkas ng kahit na anong salita. Alam niyang makikilala siya ni Neon kapag nagsalita siya. Buong durasyon naman ng family day ay nagpapatianod lang siya sa mag-ama at tamang muestra at ngiti lang ang ginagawa. Hindi siya nagsasalita dahil ayaw niyang mabuko ang dalawa. Nang humiwalay siya ng yakap kay Neon, tumalikod na siya para umalis. Pero hinawakan ni Atro ang pulsuhan niya at hinila. Sinalubong na matitipununot yung braso ang katawan niya at napaloob siya sa yakap nito. Maraming salamat, Miss Catwoman. Saad nito, pero naramdaman niya nang humaplos ang kamay nito sa kanyang baywang, paibaba sa kanyang pangupo. Mabilis naman niya itong itinulak. Hahampasin niya sana ito, pero nabitin sa ere ang kamay niya nang makita ang kakaibang ngisi ni Atro. Matalim niya itong tiningnan bago umalis. Naiinis niyang binuksan ng pintuan ng kanyang kotse kung saan naiwan sa loob si Polly at matyaga siyang hinintay. Oh, bakit masama ang mood mo? Akala ko pa naman nag-e-enjoy ka dahil ngayon ka lang bumalik. Alam yata ni Atro na ako ang kasama nila. Talaga? Paano mo nasabi? Kasi niyakap niya ako at yung kamay niya humaplos sa bewang ko paibaba sa pangupo ko. Kahit kailan talaga napakapilyo ng lalaking yun. Siyempre gagawin niya talaga yun kung ganyang kaganda ang katawan mo. Kilala sa pagiging chick boy si Atro Israel. Hindi na yun nakapagtataka. Mas lalo namang nainis si Miranda. Hindi magandang isipin na ibang babae ang hinihipuan ng ganoon ni Atro. Relax ka na. Saan bang susunod natin destinasyon? Uuwi na ba tayo? Kanina ko pang naririnig ang cellphone mo. Baka may emergency. Kinuha ni Miranda ang kanyang cellphone sa bag para tignan yon. Nakita niya ang ilang missed call mula sa kanyang ama. Isang mensahe rin ang natanggap niya mula rito. Anong sabi? Tanong ni Polly. Pinapaalala niya sa akin na magaganap na kasal sa Sabado. 2 araw na lang pala, ikakasal ka na sa fiancé na hindi mo man lang nakikita ang itsura. Anong plano mo ngayon, Mira? Susundan ko muna pa uwi si Neon at Atro. Baka ito na huling beses na makikita ko sila. Malungkot niyang sabi. Sige, ako na lang ang magmamaneho. Alam kong pagod ka. Presenta ni Polly na hindi niya tinanggihan. Samantala, sa mansyon ng mga Lovendino, kararating lang ni Atro at Neon nang matanggap ni Atro ang mensahe mula kay Polly, na kaibigan ni Miranda. Buddy, bilisan mo. Nariyan na raw ang kotse ng mama mo. Huwag ka munang magpalit. Sa garden muna tayo. Opo, Daddy. Tamakbo si Neon palabas ng mansyon at nanatili sa garden. Ganoon din naman ang ginawa ni Atro. Sadya silang magpapakita kay Mira sa tuwing pumupunta ito sa labas ng mansyon ng mga Lovendino. Alam din niya na lagi itong nakakonvoy sa kanila araw-araw. Salamat kay Polly na lagi nagre-report sa kanila. Dahil pagod ng mag-ama, umupo na lang sila sa bench sa garden. Malapit na po bang bumalik sa atin si Mama, Daddy? Miss na miss ko na po siya. Kahit alam kong hindi siya ang tunay kong mama, para sa akin siya pa rin ang nag-iisa at the best mama. Nakangiting ginulo ni Atro ang buhok ni Neon. Babalik na siya sa atin, Buddy. Alam ko kasing namimiss din niya ang kagwapuhan nating dalawa. Ang saya ko po ngayon, Daddy, kasi kumpleto tayo sa family day kanina. Hindi ka kasi matitiis ng mama mo, kaya magpakita ka pa sa kanya. Inayos ni Atro ang pwesto ni Neon para mas makita ito ni Miranda na alam nilang nakatanaw sa kanila sa hindi kalayuan. Umalis lang ang mag-ama sa garden nang makita nilang umalis na ang sasakyan ng dalaga. Pagpasok sa loob ng mansyon, nakasalubong ni Atro at Neon si Dos. Isang linggo nang naroon ang buong pamilya ni Dos, kaya hindi na siya nagtaka na makasalubong ito. Nagpapakita ka pa rin sa kanya? Sa tingin mo ba makukuha mo siya sa ganyang paraan, Atro? Kumilos ka na habang hindi pa huli ang lahat. Seryoso nitong sabi na bihira nitong gawin.
Hindi seryosong tao ang Kuya Dos niya at nakapagtataka ang kaseryosohan nito ngayon. May nangyari ba, Kuya Dos? Bakit kakaiba ka yata ngayon? Wala pang nangyayari dahil hindi ka pa kumikilos. Kumilos ka na nga. Ang bagal-bagal mo. Nakasamangot nitong sabi. Naguguluhan pa rin si Atro sa sinabi ni Dos habang patungo sila ni Neon sa silid niya. Bago pa siya makapasok sa loob, lumabas naman sa kabilang silid si Tres. Bro, congrats! Tuloy pa rin ang kasal mo sa babaeng tinatawag mong pangit at mukhang garapata. Namilog ang mga mata ni Atro. Hindi siya papayag na matali sa babaeng hindi niya mahal. Nang araw ding yon, humingi siya ng tulong sa mga kapatid para makausap niya si Miranda. Buo na ang desisyon niya. Aagawin niya si Miranda sa lalaking pakakasalan nito. Sa kanya lang dapat ikasal si Mira at wala ng iba. Kinagabihan, nabuo ang plano ng magkakapatid na lalaking Lovendino at ginawa nila ng sumunod na araw ang napagplanuhan. Pumunta sila sa ospital na pag-aari ng pamilya ni Miranda. Ngunit mahirap pumasok doon nang wala silang dalang pasyente. Dahil desidido sila, gumawa sila ng paraan para makapasok sa ospital. Bakit kasama ako sa planong to? Reklamo ni Axe na idinamay ng bayaw nitong si Tres sa plano. Kulang kami sa tao, kaya ikaw na lang ang kinuha namin. Ikaw ang magsisilbing kamag-anak ng pasyente. Sagot ni Atro. Ano bang kalokohan to, Atro? Patuloy nitong reklamo. Huwag ka nang magreklamo, Kuya Axe. Buti nga kamag-anak ang ganap mo eh. Kami nga ni Atro, nurse. Saad naman ni Tres. Panay kayo reklamo. Ako nga na magpapanggap na buntis dito pero walang reklamo. Pero peste talaga, Atro. Kapag hindi mo nakatuluyan si Miranda, masasapak talaga kita. Reklamo ni Dos na nakaupo sa wheelchair at may peking umbok na tiyan. Nakasuot din ito ng mahabang wig at floral duster. Sino bang nakaisip na gawing buntis si Dos? Buntis na tatuan? Pangaasar ni Axe na natatawa. O sige, ikaw na lang ang magpanggap na buntis at ako ang kamag-anak mo. Tatayo na sana si Dos, pero pinigilan ito ni Atro. Kuya Dos, isipin mo na lang na para to sa love life ko. Ikaw rin ang nagsabi sa akin na dapat kumilos na ako, di ba? Sinabi ko sa iyong kumilos ka, pero hindi ko sinabing idamay mo ako at gawing buntis. Lintik ka. O bigay ni si Miranda, hindi niya tayo haharapin kung wala tayong dalang buntis. Tiisin mo na lang para sa kasiyahan ng puso ko, kuya. Oo na, titiisin ko na lang ang nakakainis na ganap ko. Nasaan ba si Kuya Uno? Nasa sasakyan siya. Si Kuya Uno magmamaneho kapag nailabas natin si Miranda sa ospital. Sagot ni Atro. Bakit kasi hindi nyo na lang palabasin? Bakit kailangan pa ng ganitong pakulo? Muling tanong ni Axe. Hindi sasama si Miranda kapag niyaya lang ni Atro. Kailangan natin siyang dukutin para sa plano. Paliwanag ni Tres. Dukutin? Anong plano niyong gawin magkakapatid ha? Walang ya kayo. Kapag ako nadamay sa kagaguhan niyo, pupulbusin ko kayong magkakapatid. Huwag ka nang magreklamo dyan, Kuya Axe. Intindihin mo na lang si Atro dahil in love. Sabi pa ni Tres. Ewan ko sa inyong magkakapatid. Para kayong mga timang kapag nai-inlove. Ma-inlove ka na rin kasi, Axe. Chorus na sabi ng magkakapatid. Ngunit natuod ang apat nang marinig ang boses ni Miranda sa likuran nila. Parang mga bata ang mga ito na nahuli ng magulang sa kalokohan. Wala namang maapuhap na salita ang apat, lalo na si Atro. Hindi nila alam na nasa labas pa ng ospital si Miranda. Akala nila ay nasa loob na ito. Sakto namang tumigil ang sasakyan sa gilid nila na minamaneho ni Uno. Sumakay na kayo, bilis! Sigaw ni Uno mula sa sasakyan. Nagmamadali namang sumakay ang tatlo. Binuhat naman ni Atro si Miranda at isinakay sa kotse nang walang pagdadalawang isip. Hindi na pumalag si Miranda dahil nakilala agad si Atro. Ano bang ginagawa niyo? Saan niyo ako planong dalhin? Tanong ni Miranda nang umandar ang kotse. Dadalhin kita sa future natin, Miranda. Maghintay ka lang, makakarating din tayo ron. Ano bang sinasabi mo, Atro? Ipaliwanag mo nga. Magpapaliwanag na lang ako sa harap ng altar, Miranda. Malapit na tayo. Altar? May plano ka bang pakasalan ako? Oo. Magpapakasal ka ba sa akin? Atro, ikakasal na ako sa Sabado. Hindi pwede ang... Binuksan ni Atro ang pintuan ng sasakyan habang umaandar yon. Pakakasalan mo ko o tatalon ako rito, Mira? Napuno naman ng pagmumura sa loob ng sasakyan mula sa mga kapatid ni Atro habang si Axe ay walang pakialam at nakapikit lang.
Kinakabahan namang hinawakan ni Miranda si Atro dahil sa takot na mahulog ang binata. Sige, papakasalan na kita, Atro. Huwag ka lang mamatay. Mabilis namang sinira ni Atro ang pintuan ng sasakyan at niyakap si Miranda. Salamat, Mira. Mahal na mahal kita kaya ginagawa ko to. Mahal din kita, Atro. Pero kailangan pa nating hanapin ang pamilya ko sa plano nating gawin ngayon. Pag-amin ni Miranda. Haharapin natin sila pagkatapos ng kasal natin. Nakangiting tumango si Miranda at yumakap din kay Atro. Sigawan naman sa saya ang mga kasama nila sa kotse. Pagdating sa simbahan, nagbihis si Atro at Miranda. Inihanda na ng mga hipag ni Atro ang isusuot nila. Kasabot din nila sa plano ang mga ito. Pagkatapos, sabay silang nagtungo sa harap ng altar kung saan naghihintay na ang pari. Nagulat naman ang dalawa nang sunod-sunod na tumigil ng sasakyan sa harap ng simbahan. Kinabahan si Miranda nang makita ang pamilya niyang pumasok sa loob ng simbahan. Inaasahan na niya na itatakwil na naman siya ng pamilya. Naroon ang kanyang lolo, mga magulang, tiyuhin at tiyahin at ang iba niyang mga pinsan. Lahat ng mga ito ay nakaayon sa okasyon ng mga suot. Nagulat din si Atro nang makita ang buo niyang pamilya kasama si Neon. Nakangiti ang mga ito sa kanila ni Miranda. Kuya Uno, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Atro sa nakatatandang kapatid. Ito lang ang maayos tanungin sa mga kapatid niya at alam niyang magbibigay ng magandang sagot sa kanya. Ikakasal kayong dalawa. Bale wala nitong sagot. Akala pa naman niya ay matinong sagot ang sasabihin nito. Pero sinabi lang nito ang obvious. Father, simulan mo na po ang seremonyas. 7 taon namin itong hinintay. Sa wakas ay matutuloy na rin ngayon. Sabi ng mommy ni Miranda na ipinagtaka nila ni Atro. What do you mean, Mom? Naguguluhang tanong ni Miranda. Iha, si Atro Israel Ovendino ang nakatakda mong pakasalan 7 years ago, pero hindi natuloy dahil sa nangyari sa'yo. I'm sorry about it. Kung nakinig sana kami sa'yo, matagal nang nangyari ang kasal na ito. Kung ganoon, si Atro po talagang pakakasalan ko sa Sabado, Mommy? Yes, Iha. Sorpresa sana namin yun sa inyo, pero nagmamadali kayong dalawa at nag-advance na. Mabuti na lang at sinabi sa amin ni Mrs. Lovendino ang plano nyo. Kundi, wala sana kami sa kasal mo ngayon. Wala namang problema kung itutuloy natin ang kasal ngayon. Sa Sabado na lang ang party dahil Sabado pa darating ang mga bisita. Sagot ng mommy niya. Tumingin naman si Atro sa mga magulang. Mom, Dad, ano to? Bakit hindi ko alam na ikakasal pala ako 7 years ago? Naputol ang kasunduan bago pa namin masabi sa'yo, Atro. Pero nang dalhin mo si Miranda at Neon sa bahay, nakilala ko agad si Miranda. Kaya muli namin kinausap ng daddy mo ang mga magulang niya. Napagdesisyon na namin na ituloy na lang ang kasal niyo bilang sorpresa sa inyong dalawa. Total ay mukhang tadhana na ang gumawa ng paraan para pagbuklo din kayo. Paniwanag ng mommy ni Atro. Paano niyo nalaman na pakakasalan ko ngayon si Miranda? Sinabi ng mga kapatid mo ang nabuo niyong plano kagabi. Nakangiti nitong sagot, pero matalim namang tumingin si Atro sa mga kapatid niya. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan, Atro. Alalahanin mo, nagpanggap akong buntis at nagsuot ng duster para sa love life mo. Agap ni Dos, nakabihis na ito ng tuxedo. Magpasalamat ka na lang, bro. Kasi hindi ko sinabi kay Miranda na tinatawag mo siyang pangit at mukhang garapata. Nakangising saad naman ni Tres. Napalunok naman si Atro at bumaling ng tingin kay Miranda. Sinong pangit at mukhang garapata, Atro? Sa ganda kong ito, tinawag mo ka ng mukhang garapata? Tanong ng dalaga. Napahaplo si Atro sa bato at nahihiyang napatitig na nangingiti kay Miranda. Promise, hindi sa akin nanggaling na pangit at mukhang garapata ang pakakasalan ko. Sinabi lang yun sa akin ni Kuya Uno bilang parusa ko raw. Hindi ko pa naman nakikita ang babaeng pinagkasundo sa akin eh. Kung alam ko lang na ikaw yun, matagal na kitang pinakasalan, baby. Alam mo namang patay na patay ako sa'yo noon pa sa apartment. Paliwanag niya. Totoo ba yan? Ang manyak mo kaya? At sure ka ba na hindi ka natitingin sa ibang babae, ha, Atro? Sure na sure. At totoong-totoo mga sinabi ko, baby. Matagal na akong nagbago at nangangako na sa'yo lamang habang buhay. Hindi na ako titingin sa iba. Dahil ikaw lang, natutulala na ako. Sus, ikakasal na nga tayo ng biglaan nang bobola ka pa. Hindi bola yun, Mira. Mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Hindi mo kami susundan araw-araw ni Neon kung hindi.
Napamaang si Mira. Paano mo nalaman yan, Atro? Napangiti si Atro. All this time ay alam namin yun ng anak natin, baby. Alam rin namin ikaw si Catwoman sa family day ni Neon. God, bakit hindi mo sinasabi? Bakit ko sasabihin? Mas nakakaalam kang panoorin sa tuwing nakamasid sa amin ni Neon. Mahal mo rin ba ako, Mira? Seryoso at mapagmahal na tanong ni Atro. Tumango si Miranda at ngumiti ng matamis. Oo naman, mahal kita, Atro. Mahal ko kayo ni Neon. Handa akong suwayin ng pamilya ko, maikasal lang tayo. Hindi mo na sila kailangang suwayin dahil tayo talagang itinakda, baby. I love you. Sabay yakap nila sa isa't isa. Tumikhim naman ang pari para kunin ang atensyon ng lahat. Itutuloy pa ba natin ang kasal o magkukwentuhan na lang kayo? Tuloy po ang kasal, Father. Itali mo na po sa akin ng babaeng mahal ko. Baka maagaw pa po ng iba. Mabilis na sabi ni Atro matapos kumalas ng yakap kay Miranda. Natawa na lang si Miranda. Halata kasi ang pagmamadali ni Atro na ikasal silang dalawa. Akala niya Sabado pa ang kasal niya. Pero ito siya ngayon at Huwebes pa lang ay kinakasal na sa lalaking naudot niyang pakasalan 7 years ago. Agad namang isinagawa ng pari ang seremonya hanggang sa matapos. Kahit sa Sabado ba ang party ng kasal, nagpa-urgent party pa rin ang kanilang mga pamilya para ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib. Pagsapit ng linggo ay tumuloy na sa isang resort sa probinsya ang dalawa para sa honeymoon. Pagkatapos ng biglang kasal, patuloy pa rin ang trabaho ni Miranda sa ospital bilang OB. Si Atro naman ang namahala sa renovation office ng Dex Construction Company. Makalipas ang 1 taon, natupad na rin ni Miranda at Atro ang pagbibigay ng kapatid kay Neon. Isang batang lalaki ang naging anak nilang dalawa na dumagdag sa sakit ng ulo ni Miranda. Bata pa lang kasi, pasaway na. Manang-mana sa ama. Pero kahit ganoon ay masaya siya. Masaya siyang maging ina ng mga anak ni Atro. Ang lalaking itinakda para mahalin niya at pakasalan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.